Meron pong kumakalat na balita or chismis na malapit na raw malista si PiCoin sa isa sa mga malalaking Tier 1 crypto exchanges. Dahil dito, bigla na lamang pong lumipad ng mahigit 12% ang presyo ni Pi at umabot pa sa bagong multi-week high na higit 0.60. Pero, totoo nga kaya ang balitang ito? O isa na namang itong hype lamang? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang pinagmulan ng chismis na ito, paano po ito nakaapekto kay Pi, at ano po ang dapat nating malaman bilang mga Pinoy crypto traders at investors tungkol dito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay ano po ba ang pinagmulan ng panibagong hype dito kay Pi Network? Mula po nung ma-launch si PiCoin noong February, laging may mga balitang umiikot tungkol sa posibleng paglista nito sa mga major exchanges. Pero nitong mga nakarang araw, muli pong nabuhay ang hype matapos mag-post ang isang sikat na Pi Network focus channel sa X tungkol po sa posibilidad ng paglista sa isang Tier 1 crypto exchange. Ang post na ito ay nagtulak sa community members na mag-isip. Ayan, ito na ba talaga? Malilista na ba si Pi kay Binance, Coinbase, or Kraken? Ayan, bumalik na naman ang excitement at gaya po ng dati nang magkaroon ng hype, sabay ring umangat ang presyo ng token. Ngayon ay ano po ang epekto ng chismis sa presyo ni Pi token? Hindi po natin maikakaila na malaki po ang epekto ng balitang ito kay Pi. Mula po sa hindi gaanong pinapansin na presyo, bigla po itong tumaas ng 12% sa loob lamang ng 24 oras. Ayan. At sa kasalukuyan, si Pi ay nakapwesto na sa presyong lampas 0.60. Ang pinakamataas na presyo sa loob ng mga nakaraang linggo. Ngayon, ang mas nakakagulat ay sa lahat ng nasa top 100 na altcoins, si Pi lang ang tanging nakakuha ng double digit na gain. Ibig pong sabihin ay habang stable or pababa ang ibang crypto, si Pi ay sumabog pataas. Ngayon ay meron ba talagang basihan ang chismis na malilista itong si Pi sa Tier 1 exchange? Ayan, ngayong nabuhayan na naman ang hype, malaga ring tanungin kung may katotohanan ba talaga ang balitang ito. Ayon po sa ulat, si Binance ang unang nabanggit bilang posibleng exchange na maglilista daw dito kay Pi. Dati na po kasing nagkaroon ng community vote dito kay Binance kung gusto ba ng mga user nila na maisama si Pi sa platform. Lumabas na overwhelming yes ang kanilang boto. Pero hindi po ito sinundan ng aksyon. Kasama rin sa mga binanggit na posibleng exchanges ay sina Kraken, Coinbase, OKX at saka HTX. Pero si Bybit, ayon po sa CEO nila, ay hindi interesado kay Pi dahil sa mga nakaraan nilang pananaw sa project na tinawag pa ngang scam noon. Wala pa pong opisyal na kumpirmasyon mula sa alinman sa mga nabanggit na exchanges. Kaya sa ngayon ay chismis pa lamang talaga ito. Ngayon, ang sunod po nating katanungan dito ay bakit laging nabibigo ang mga inaasahan dito sa Pi Network? Nito po kasing nakarang buwan, ginulat ng PiCore team ang mga supporters matapos po nilang itis ang isang major announcement. Inakala ng lahat na ito na ang opisyal na paglista sa isang malaking exchange gaya ni Binance. Pero nang lumabas na ang balita, ito pala ay tungkol sa $100 million fund para sa mga project sa loob ng Pi Network ecosystem. Bagamat maganda po ito para sa long-term development ng network, marami pong supporters ang nadismaya dahil umaasa po sila ng isang exchange listing.
At sa nakaraang 6 na linggo, halos walang balita kay Pi hanggang sa muling sumiklab ang bagong chismis na ito. Ngayon ay bakit umaasa pa rin ang mga tao kay Pi kahit maraming delay? Sa kabila ng mga delays, mababa ang adoption at madalas na pagkakadismaya, malaki pa rin ang tiwala ng community kay Pi Network. Ayan, bakit? Una, maraming Pinoy ang naging bahagi ng early mining ni Pi at umasa po silang balang araw ay magkakaroon ito ng tunay na value. Pangalawa, si Pi ay parang hope token para sa mga umaasang makapasok sa crypto or dito sa mundo ng crypto kahit walang puhunan. Pangatlo, dahil decentralized ang pagkakamina kay Pi, marami ang naniniwala na ito ay may fair or patas kumpara sa mga pre-mined coins. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Pi Network. Para sa atin ay mahalaga pong maintindihan na ang pagtaas ng presyo ni Pi ay hindi pa indikasyon ng long-term success. Ang pag-asa po sa chismis ay pwedeng magdulot ng short-term gains. Pero high risk din ito dahil maaaring bumagsak muli ang presyo kapag nalaman ng market na walang totoo sa balita. Kung isa ka po sa mga early adopters na may namina ng Pi sa iyong mobile app, magandang bantayan po ang presyo ngayon. Pero kung iniisip mong bumili ng Pi ngayon sa mataas na presyo base lang sa hype, mag-ingat ka. Laging isaalang-alang po ang risk management at huwag pong basta magpadala sa excitement. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Pi Network ay isa po sa mga pinaka-controversial pero matibay pa ring project sa ngayon. Ang lakas ng kanyang community ay hindi po basta-basta. At yan ang dahilan kung bakit kahit ilang beses nang nabigo ang mga inaasahan, buhay pa rin ang hype tuwing may chismis. Pero tandaan natin, ang hype ay hindi katumbas ng tunay na adoption o success. Kailangan nating makita ang aktual na paggalaw mula sa mga exchanges, hindi lang puro bulong-bulungan. Kung gusto talaga ni Pi Network na seryosohin siya ng buong crypto or ang mundo, buong mundo ng crypto, kailangan po niya ng transparency, konkretong developments at syempre tunay na market integration. Ayan, ang panghuling tanong natin dito is dapat ba tayo talagang sumabay sa hype? Ayan, ang sagot po dyan ay depende sa risk tolerance mo. Kung early miner ka, pwede ka pong magbenta kapag mataas ang presyo at kumuha ng kita. Pero kung bibili ka pa lamang, ay pag-isipan mo muna ng mabuti. Kaya ayan, si Pi Network ba ay may potensyal? Kaya ayan, ang katanungan na kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Kaya hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.